Heto ang nangyari sa SM City sa San Lazaro, na kung saan nagkasagutan ang mga empleyado at ng kanilang boss dito. Uminit ang mga ulo ng empleyado sa kanilang boss. Bagkus pa daw dito, ayon sa mga empleyado, ay lagi daw ito humihingi ng palugid para maibigay sa kanila ang sahod dito. Ngunit sa kasamaang palad ay ilang linggo ay hindi pa rin natatanggap ng mga empleyado ang kanilang sahod dito o ang kanilang sinisweldo. Ngayon pa mga yung araw ay nagpakita ng katapangan itong mga empleyado at hindi inayang pinalabas itong kanilang boss dito sa mismong compound. At makikita rin natin dito kung paano sinabotahin ni Kuya itong mga paliwanag sinasabi ng kanilang boss dito. At ayon daw dito kay Kuya na ayaw palabasin si Sir dito mismo sa compound, ay sabay-sabay daw silang magugutom dito sa compound at walang lalabas sa kanila ni iisa. At heto nga ang mga nangyari. Huwag kayo dyan sa labas, dito kayo loob lahat. Sarado niya. Dito kayo sa loob para marinig yung lahat. Okay, papasukin yung mga empleyado na nasa labas daw. Okay, kung makikita natin dito mga kabash, gustong tipon-tipunin ni Sir itong mga empleyado nila para magpaliwanag na ganito ganyan ang nangyari, kaya hindi maibigay-bigay sa kanila ang kanilang sweldo. Makinig. Tumawag kami sa office. Bigyan na rin ng tulong kay Megawon. Maghihintay tayo at tropa hanggang Lunes. Hihintay natin. Hindi, ganito. Ayan, walang mangyayari yan. Makinig muna kayo. Hindi tayo magkakain. Huwag muna kayo sumabad. Huwag kayo sumabad, pare. Kahit bugbog. Uy, Hindi naman namin gagawin yan, sir. Yung kaso lang, sirado namin yung gate. Kaya nga, pare. Tumawag sa office. Bigyan na ng tulong. Walang papalabasin dyan. Damay-damay tayo panggutom. Hihintayin natin hanggang Lunes. okay, kung marinig natin yung sinabi ng mga empleyado na walang lalabas, damay-damay tayong magugutom dito. Ibig sabihin, lunok na sila sa utang. Ano naman yung pangako na yan? Puro pangako. Ayaw din namin pare to. Ayaw din namin to. Nagkakait hindi tayo dito, bro, no? Ayaw daw din ang boss nila mangyari to. Kasi pare, empleyado lang din dito. Empleyado lang din kami dito. Hindi kami may hawak ng pera. Nasa opisina ang pera, nakay Sherman. Kaya kami nakikiusap sa inyo. Empleyado lang din kami dito. Hindi kami may hawak ng pera. Kahit anong gawin nyo dito sa amin, wala talaga kami magagawa. Ang magagawa lang namin sa inyo dito, makipag-usap na maayos, makiusap sa inyo. Kung hindi namin gagawin to, are, kami ni na PM, kahit sino dito staff. Pare-parehas tayong manggagawa dito, pare-parehas tayong maasa sa pera ni Sherman. Okay, speaking of boss pala, no, etong si Sir ay napag-utusan lang pala, isa din siyang empleyado dito. So, ito yung kanyang mga sinasabi. Pero kita nag-prove na lahat. Lumalabas. Mas maganda niyan. Pero talaga, dito sa loob. Hanggang walang sahod, mag-aalis dito Walang lalabas. Atay dito. Hindi kasi pwede mangyari yun, pare. Hindi nyo po pwede i-hold yan. Ay, hindi pwede. May mga delivery tayo, may mga uuwi tayong staff, may mga workers tayo na lalabas. Kaya nga nakikiusap sa inyo na maayos. Hindi nyo po pwede paring kontrolin Dapat yung may case na stop yan. na yung mga trabaho na yan. Kaya nga nakikiusap sa Hindi inyo naman na nila maayos. may ibigay yung sahod. Sir, kami na naman magkikiusap sa inyo. Kami na naman magkikiusap, sir. Ilang linggo na kayo nagkikiusap. Kami na naman magkikiusap sa inyo. Walang lalabas. Oo, naiintindihan naman namin yan. Naiintindihan Kami namin. mo na ang magkikiusap sa inyo. Kami mo na ang pakikinggan nyo. Huwag mo na kayo. Walang usapan. Hindi nyo kasi po pwedeng i-hold yung case na yan. Ang delivery nga, maglalabas yan. Lalabasin namin yan. May mga lalabas tayo na staff, may lalabas tayo na workers, may mga papasok dito. Para maramdaman nila paano ka nagugutom dito. Para maranasan nila. Para pareho-pareho tayo magugutom dito. Tinis namin, ilang araw, walang kain. Walang lalabas. Hindi kasi po pwedeng hindi natin pare bubuksan yan. Maniwala kayo sa akin. Pag pare ginawa nyo yan, hindi tayo pag ginawa nyo yan, hindi tayo magkakaintindihan dito. Subukan mo. Pagka hindi nyo, pagka pare hindi nyo, Sir, ano yan. subukan mo, sir. Naku po, ito na nga at lumapit na nga si Sir doon sa kanyang empleyado. Ano kayang susunod na mangyayari? Kaya nga nakikiusap sa inyo na Subukan mo. maayos. Buksan mo. Subukan mo pa ipalabas ka dito. Subukan mo. Grabe, no? Ano naman? Kami ganun. Wala, ayaw talaga palabasin eh. Subukan mo, sir. Nakikiusap na maayos sa inyo. O, yan no, subukan mo daw, Sir. Kaya nakikiusap sa amin, sir. Nakikinig kami sa inyo, sir. Kaya nga kinakausap kayo na maayos. Ano, pakiusap naman ngayon. Nakikiusap na maayos. Ilang linggo tayo makikiusap, sir? Hindi
Ilang linggo yan? 2 linggo na. Dalawang linggo na, alam mo. Dalawang linggo. Alam naman namin 2 linggo. Tatlong linggo hindi kami nagkabigay sa pamilya namin. Oh, 3 linggo. Kaya namin yan. Bukas officer. So kaya naman pala no, uminit itong ulo ng mga empleyado kasi 3 linggo na daw pala sila hindi pinapasahod. Ganun pala yon. Aray ko. So ikaw ba, na sitwasyon nila, mag-init bang ulo mo? Yan ang bukas officer, dala. Okay lang sana pabali sila 1K, 1.5, okay na sana. Pero yung 100 nagpabali, saan yan maabot yung 100? Anong mabilin yun? Ay! Kada daw pumupunta yung boss nila dito sa compound, parang ganun, ay binibigyan sila ng tig 100 to 200. Saan naabot daw yun? Yung 100, 200 na yan, naku. Ano yan? Anong mabili yun? Patahunin ko ni Katagasi na. Uy, Ilang linggo na kami dito nakikinig sa pakiusap nila, pinambigyan namin. Pero ngayon, di ko alam sa mga kasama ko dito, naubusan nila ng pasensya. grabe sobrang dami nila no, hindi lang pala sila kuya, yung mga empleyado na nagrereklamo dito, pati yung mga baguhan daw, ay panereklamo din daw kasi wala silang tatanggap na sweldo. Makikita natin dito ang tapang ng Moro. Kung hindi ako nagkakamali ay sila kuya na empleyado dito sa company na to, ay mga Moro sila. Alam nyo ang bangsa Moro, kaibiganin mo, pakitaan mo na magandang asal, doble-doble ang ibabalik nila sa'yo, poprotektahan ka nila hanggang sa kanilang huling hininga. Pero tandaan natin na wag nating kakalabanin o pakitaan ng masamang asal ang mga Moro dahil handa nilang ibuwis ang kanilang buhay, makamit lang nila ang kanilang minimithi at makuha nila ang hustisya na kanilang inaasam-asam.